Magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa OWA 365 Daily Devotion. At ngayong gabi ay patuloy natin pag-aaralan ng ating series patungkol sa Seminary Edition. At ang paksa natin ngayong gabi ay patungkol sa Young Generation. So, ang Young Generation o mga kabataan o henerasyon ng kabataan ay may natatanging lugar sa puso ni Kristo. Sa buong kasulatan, makikita natin na ang Diyos ay paulit-ulit na kumikilos sa pamamagitan ng mga kabataan upang magdala ng pagbabago, muling buhayin ang bayan at ihatid ang mensahe ng kanyang kaharian. Tinawag niya sina Samuel bilang bata, pinagtibay si David habang siya ay kabataan, at ginamit niya ang mga alagad, karamihan ay kabataan, so upang ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa isang henerasyon, kundi para sa sunod-sunod na henerasyon na magiging tagapagtaguyod ng kanyang kaharian. Sino mang kabataang nahubog sa puso ni Kristo ay nagiging makapangyarihang instrumento ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ang pamumuhunan sa kabataan ay hindi optional. Ito ay bahagi ng disenyong pangkaharian ng Diyos para sa pangmatagalang pagbabago at multi-generational impact. So, kung sabi nga dito sa katuruan natin, una sabi dito, Christ invested in the youth for global mission. So sa Mark chapter 1 verse 16 to 20, tinawag ni Jesus sina Simon, si Andrew, si James at si John, ang mga kabataan na posibleng nasa late teens to early 20s. Pinili niya ang kabataan hindi dahil sila ay perfecto, hindi dahil sila ay teachable at handang sumunod sa paninaw ng kaharian. Malinaw na ang misyon ni Kristo ay hindi lamang upang iligtas ang individual, kundi upang ihanda ang isang henerasyon makapagdala ng mensahe ng kaharian hanggang sa dulo ng daigdig. So ang pagpili ni Kristo ng kabataan ay hindi isang deklarasyon. Ang kaharian ng Diyos ay lumalago sa pamamagitan ng puso na handang sumunod habang bata pa. Pangalawa, Christ's approach is generational transformation. So sa buong kasulatan, malinaw ang disenyo ng Diyos. Ang kanyang gawa ay dapat ipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. So hindi lamang individual salvation ang nais ng Diyos. Ang layunin niya ay cultural and societal transformation sa pamamagitan ng generational faithfulness. So, ang kabataan ay may kakayahang magbago ng kultura, magtakda ng bagong pag-iisip at magdala ng bagong sigla sa gawain ng Panginoon. Sa Kingdom Gospel naman ng perspective, ang tunay na pagbabago ng mundo ay nangyayari kapag ang mga kabataan ay hinubog na upang maging mga tagapagdala ng kultura ng langit sa lupa. At panghuli ng Christ strategy is generational discipleship. Ang tinatawag ni Jesus ay hindi lamang followers kundi disciples, mga taong mababali at mabubuo ayon sa kanyang turo. Si Paul mismo ay nagpatuloy ng prinsipyo ito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ano mang itinuro ko sa iyo, ituro mo sa iba nang makapagturo rin sa iba. Ito ang kingdom pattern ng discipleship that multiplies across generations. Kapag ang kabataan ay na-disciple ng tama, may tamang pundasyon sa pasasalita, banal na pamumuhay at misyon, na pagpapatuloy ng kaharian ng Diyos malawak at malalim na paraan.